Po tayo babasa sa Matthew 16. Matthew 16 po. Maiksi lang po tayo ngayon pero malaman po ito. Okay? Matthew 16. Hanggang ano lang po tayo. Hanggang tuloy natin kung sakaling mabilis tayo. 5 lang. Okay? Sige po. May basa, malakas o sandal na lang po tayo. Malinaw na magpagdala. Tayo muna po. Ready? Go. The Pharisees also with the Sadducees came and tempting desired him that he would show them a sign from heaven. Ako muna po. And he answered and said unto them, when it is evening, ye say, it will be fair weather, for the sky is red. And in the morning it will be foul weather today, for the sky is red and lowering. O ye hypocrites, ye can discern the face of the sky, but can ye not discern the signs of the times? A wicked and adulterous generation seeketh after a sign, and there shall no sign be given unto it but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed. Sabay-sabay. And when his disciples were come to the other side, they had forgotten to take bread. Okay, ito na yan. Let's pray. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon, at akala namin, Panginoon, ngayong umaga. I pray kay mga pala, hindi naman paunawa, pusong hantang panginig, Panginoon, at talagang sumunod din, Panginoon. I pray, mga natindihan namin talaga yung mga bata na mayroong mga pagkukunwari sa adults, especially sa mga taong ayaw sa inyong salita at kalooban. Nawa, hindi kayo magiging, Panginoon, na magiging ng nais ng paggawa at pag-ibig sa inyong salita, Panginoon. Hindi natin gawin. Aralin muna dahil walang simple, Panginoon. Maraming mga begging para ng palataya ngayon. Nakakalito, Panginoon. Maraming na nalilito. So I pray yung purong katotohanan na may lahayag sa umaga ito, Lord, at maintindihan, Panginoon, at pasa pa, Panginoon. Kaya po, Lord, kayo manalati. In Jesus' name we pray. Amen. Mga po na po. Ba't pakipatay ka lang na? Saan malamig? Okay, magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga naman sa amin. Good morning po. Morning! Good morning! Ba na mga makinig? Amen. Okay, paano makinig? Makinig. Ayun, nakafocus. Yan. Kung tingin kayo sa Bible, maganda may Bible kayo, sundan nyo rin ako. Kasi may ganito kasi tayo. Ngayon ko sa inyo, hindi na nasanay. Ba't lang kayo ng Bible? Okay, pag gusto kayo latin. Okay, sa kwentuhan muna tayo. So, ano nangyari dito? Bago pala yan, nakakita ka naman ng taong hindi mo maintindihan yung sinasabi. Tinanong mo, gutom ka na ba? Ano sabihin? Okay lang ako. Okay, naintindihan mo ba to? Oo, alam mo na yan. Kung tinanong mo, parang iba yung sinasagot. Diba? Alam niyo yung ganyan, disconnect. Pag nag-uusap tayo, nagkakaintindihan tayo, di ba? Ano pa? Ngayon, may mga ibang dahilan, talagang alam na, bata pa, hindi alam yung topic, so kailangan may paliwanag. Pero alam niyo ba, minsan kaya may disconnect, may insincerity, alam niyo, insincere, hindi niya talaga gusto yung sinabi nag-uusapan niya. Di ba? And especially, applicable po sa atin to, sa church, dahil salita ng Diyos, marami pong offend, sa totoo lang. Kaya nalulungkot ako, iba, di na umatin, di ba? Iba naman, talagang may pinagkakabisihan, maraming dahilan. Yung iba talagang outside factors na hindi mo kaya, pigilan, pero yung iba, kaya-kaya. Matulad nun. Okay, maglalaba ka. Hindi ka atin ng church, tama ba yan?
Eh, paano maglalaba? Mamaya. Pwede mamaya, pwede mong unahin. Tama ba? Pwede sa ibang araw. Hindi ka maglalaba sigurado ng everyday, di ba? So, makikita niyo yung ano ko? Mga bata naman. Mari, nautusan ka na ba, Kylie? Nautusan ka na? Anong inutos sa'yo? Ha? Bumili ka ng kape. Kylie, bumili ka ng kape. Naku po, sakit po ang aking paa. Ginagawa mo ba yun? Ang galing. Mabait siya. Pero minsan gano'n, pag tinatamad, ayaw, mga dahilan, di ba? Na ibang dahilan, bukod sa katotohanan, minsan, kaya nagkakaroon ng disconnect. Natindihan niyo na. So, hindi maganda yan. Lalo na pagdating sa pag-unawa at pagsunod sa Diyos. Di ba? Madalas natin yan dito sa church. Yung iba, lagi may sakit, lagi may disconnect na. May something na nangyayari dito sa puso. Makinig. Pag may nangyayari sa puso mo, minsan di mo maintindihan yan, di ba? So, maganda yung nangyayari sa puso mo. Pag hindi, maayaw ka sa Diyos, maayaw ka sa Bible, kaya hindi maintindihan. Pero still, maintindihan mo sana na ako ay tama't mali. Again, pinaka-basic para sa atin, di ba, yung pag-attend lang. At saka pag sinungaling, obviously, mali yung pag-sinungaling. Tama? Pero, pag talagang ayaw mo, yung magsisinungaling. Kaya nakakalungkot yan. Hindi dapat natin gawa yung bilang mga anak ng Diyos. Ngayon, dito na tayo sa ating kwento. Ano nangyari dito? Itong Pharisees and Sadducees, sabihin nyo nga, Pharisee. Ano yung Pharisee? Pag sinabi mo sa Pharisee, yan po ay mas sekta-sekta yan. No? Hindi lang pa sa sekta, yan po yung mga klase ng tao na marunong magaling sa Bible. Ganda ba yun? Ganda yung magaling sa Bible, pero itong Pharisee and Sadducee, magaling sa ibang bagay, pero sa tamang bagay, doon sila hindi magaling. Kaya anong ginawa nila? Pinuntahan nila si Jesus, came tempting him. Alam yung tempting? Tempting. Sinutokso, inaasal, especially sinusubok. Tinutokso. Kayo, alam nyo na rin po yan. Diba, madalas pag hindi nakikinig dito, sabi ko lagi, yung katabi mo, kinakausap ka kasi, di ba? Okay lang pa sa bata naman eh. Pero minsan, ang hirap pigilan niya, di ba? Oh, hindi ako kinakausap ng friend ko. May time naman dyan eh, di ba? So kaya, pigilan nyo yung temptation. Tempting. Ay, wag muna tayo mag-church, maglaro na lang tayo. Parang si, ano pangalan ng kapatid mo? Si Aldrin. Ulang na lang, hatakin eh. Kasi naglalaro ako, ano maunahan mo? Laro o Bible? Dapat, ano dapat? Diba, saglit lang naman ito, di naman tayo buong araw dito eh. Diba? Pero pag yung puso, may something's wrong. Magdadahilan yan, di mo makakita, laro ako. Yan. So ito yung mga Sadducees, magaling kaso mali yung puso nila. Nakalagay sa ibang bagay. Hindi po lahat ng magaling sa Bible, natutuwa ang Diyos sa kanila. Ibig sabihin, alam lang nila yung sinabi. Tanong, ginagawa pa. Ang tanong, eksakto ba yung pagkakaalam nila? At kahit malaman nila, sasusundin ba nila, aaminin ba nilang mali ka? Mali ka talaga? Dapat, kasi mali ka eh. Pero karamihan ng mga cult leader, Soriano, may Manalo, yung mga yan, mga pare, ganyan. Naku, huwag ka nga asang sabihin, mali pala ako. Lalo yung mga pare eh, yun ang nagbabayad sa pagkain nila eh. Diba? O paano yun? Hindi madali. Pero dapat pa rin, kung alam mo yung kano kaseryoso to eh. Mali ka, aminin mo. Ka magsinungaling sa Diyos at sa tao, paulit-ulit. Hirap nun. Napakasama nun. Okay? So anyway, ito sinusubukan si Jesus. Si Jesus, perfect siya, hindi siya nagkakamali. Sinusubukan pa rin. Bakit? Kasi iba yung utak nitong mga to. Mga anak ng demonyo, iba dyan, hindi naman lahat.
Ay, ganun ba kayo? Tutuksohin niyo ba yung kasama niyo na gumawa ng mali? Kung tayo namatid sa church, gaganon niyo ba yung kaibigan? Yung kaibigan niyo talaga? Dapat hindi. Ano, magsinungaling tayo. Maglaro lang tayo, tayo mag-aaral. Kunwari lang tayo nag-aaral. Kunwari lang tayo nakikinig. Huwag mong gaganunin. Itong ginagawa nitong mga to. Diba? Kay Jesus pa. Grabe. Anyway, tingnan natin. Anong ginagawa nila? Ano sinabi nila? Sabi dyan, he answered and said unto them, by the way, sabi dyan, desired him that he would show them a sign from heaven. Hindi tayo sa Tagalog, sabi, si Jesus kasi alam na alam ng mga tao doon, tunay ito, nagpapagaling, anak ng Diyos to. Pero hindi nila tinatanggap. Ganun tayo, di ba? Pag ayaw mo meron ka kasing sariling pagpapasya. Pero ang dapat, kahit ayaw mo, pag tama, yun ang gawin mo. Dapat. Bata pa kayo, alam nyo na yan Stephen, naalala ko kung gaano ko yung tinuturuan ng mga anak ko. So may gusto ka, kaso mali. Anong gagawin mo? Gagawin mo ba yung mali? Hindi dapat. Diba? Huwag mong gawin yun. Itong mga tukalaban nga ni Jesus pala to, pag sinabing he would desire to show them a sign from heaven, sinusubok siya. Totoo ka ba talaga? Wala, may punta dito. Totoo ka ba talaga? Magpalabas ka nga ng apoy sa langit. Ano gagawin ko? Ano gagawin ko, Dea? May giving sila ngayon doon. Wala kayo ngayon. Basta magpag-ano nga dyan ng mga bigas. Isang sako lahat yan. Sige, kung tunay ka. Tama ba yun? Ha? Hindi ko naman sinabing akong pastor ng mga bigas Hindi naman naman, di ba? Nagtuturo ako sa salita ng Diyos, hindi ako taga-bigay ng bigas. And by the way, sa Bible, bawal yan, masama yan, tawag yan, bribing. Alam niyo yung bribing? Magsusuhol? Alam niyo na ba yan? Ikaw, Antalet, alam mo yan? Suhol? Ikaw, Athena, alam mo yung suhol? Kunwari, ganito, kunwari lang, sana. Kunwari lang, yung tatay mo, kunwari nanay mo, ayaw yung tatay mo uminom. Ala, kasi nga, nakakahilo yun, tapos, di ba? Anong pinagsasabi niya kapag sa pag lasing na yan, di ba? Sabi ng tatay mo, Athena, huwag mo sasabihin sa tatay mo na uminom ako ngayon huwag mo sasabihin bibigyan na lang kita ng cellphone. Anong tawag doon? Yun ang suhol. Yung pinapagawa ka ng mali, bibigyan ka ng something, no? Para sumunod ka kahit mali. Yun ang suhol. At napakadalas na sa gobyerno natin. Kasi bata pa kayo, pero itong gobyerno natin, so nakakatulong yan, pero madalas sa hindi. Ang perang ginagamit ng gobyerno, kaninong pera yun? Sa mga tao, pinagtulong-tulungan natin yun. So, hindi sa kanila yun. Dapat ang taong gobyerno, pinakamatino sa lahat dapat. Kasi, pera din yun ang pera yan So, kaya patalinuhan din yung mga yan. Paano sila makakuha doon? Kaya magnanakaw karamihan, di lahat Pero parang halos Ganyan po yung nasa gobyerno. Okay, so suhod. Ganito ang ginagawa. Si Jesus, hindi naman madadala sa ganun. Hindi ako niniwala sa iyo Dapat may bigas. Hindi ako attend. Dapat lagi mo ang pinupunin. Ganda-ganda mo talaga. Umatid ka dito Ang pogi mo, dito ka umatid. Suhol din yun. Ginagano mo ba kayo? Ang hindi suhol, ang pinangano sa inyo, salita ng Diyos, katotohanan. Diba, kahit minsan mahirap. Kasi pag sinabi ko yung totoo, minsan iba sa inyo masasaktan. Ayoko na dyan. Kasi yun talagang tunay na church. Ganun yun. Kaya naintindihan mo, pag ayaw ng iba dito, ayaw mo rin sa kanila. Diba? Pero welcome kayong bumalik. Pero ikaw yung mag-align. Itama mo yung sarili mo.
Huwag kang parang Pharisees and Sadducees. Magpakita nga ng ganyan. Diyan, iniwan-iwag. Okay, medyo nauna na ako. Pero ano yun natin? Magpakita ka nga ng sign. Ibig sabihin, alam yung Catholic, yun yung ginawa ng Catholic. ang nagtatag ng Catholic, si Constantine. Basahin niya yan. Kaya siya may nakita ko siyang sign sa langit. Oh, siya nagsabi nun. At tinatag niya yung Catholic. Ay, hindi naman si Pope yun. Si Peter, hindi totoo yun. Wala sa Bible na tinatag niya yung Catholic. Ang nagtatag ng Catholic, 333 AD something yan. Yung Constantine, yung Emperor. Kasi yung nanay niya, naligtas daw, naniwala kay Jesus, pinapatay yung mga Kristiyano dati. Hindi na nila maubos, kasi makapangyarihan na salita ng Diyos, hindi maubos yan. Sabi nila, mapil, patatalo ko, kaya pwede patayin lahat ng tao, di ba? Kaya pagdang huli, niloko na lang nila. Ganun ang style ni Satanas. Hindi sila nagpa-under sa tamang church, gumawa sila ng sarili nilang church. Nakikinig ba? Tingnan niyo po sa history, sinasabi nila, hindi nila itatago yan. Kasi talaga, may nakita daw cross, si Constantine. Ganyan yung mga hindi mananampalataya. Ba't po kailangan makakita lang po sa langit para maniwala ka? Ito na nga yung gospel eh. Ito, piniplit sa iyo katotohanan, makasalanan ka, sa impyerno, pupunta yung kaluluwa mo. Ano pang kailangan mong sign? Namatay si Jesus para sa iyo. Attested yan ng history. Namatay siya, nabuhay magmuli. Pinangalan sa salita niya, ba't kailangan mo sign? Kasi hindi ka nainiwala talaga sa katotohanan. Yun. Nakikita ko niyo ba? Politiko, ito mga Sadducees, yung mga Pharisees, ganito ginagawa nila. Hindi sila naniniwala kay Jesus, tapos sinusubukan pa nilang asarin, talunin si Jesus. Kahit hindi nila kaya. Paano nila tatalunin yung nagpapagaling? Asarin natin, magpakita ka ng ganyan. Yung imposible ba? Tsaka una, hindi naman susundin ni Jesus yun dahil lang sinabi nila. Nakakuha niyo ba yun? For example ako, ako ay alam niyo naman. Hindi naman sa maraming, pero hindi naman talaga. Pero meron kahit o, di ba? Ay, sinabi sa akin ng Christian, Pastor, patunayan mo mabait ka, bilang mo ako cellphone. Bibilang mo ba ng cellphone si Christian? Atina? Antoinette? Diba? May pinig ba kayo? Ulitin ko sabi ni Christian, alam niya, may pera si Pastor. May mga 3,000 cellphone niya. Sabi niya, Pastor, kailangan ko cellphone, bilang mo nga ako ngayon, para mapatunayan mo mabait ka. Bibilang mo ba siya? Bibilang mo ba siya? Bibilang mo ba siya? Sophia, bibilang mo ba siya? Ha? Kasi? Nang susuhol, nakuha agad ni Sophia eh. Tsaka hindi naman tama yun. Tsaka ako, ba't ko kailangan patunayan sa'yo? Tsaka yung hinihingi niyang patunay, siya yung nagtakda. Ba't ikaw? Diba? Nakita niyo yun? Yung panlalamang doon, yung suhol. Pero yung mga politiko, ginagawa yan. Okay yun, paboto ka namin, ganyan. Kaya madumi ang politika, maniwala kayo. Kaya bata pa kayo, alamin nyo yung katotohanan ng salita ng Diyos para hindi kayo maloko. Kasi pag laki-laki nyo, na anak nyo, pamangkin nyo, kailangan din yung katotohanan, kailangan ng Panginoon. Tapos, ngayon, hindi natin inaalam, yung totoo. Dapat alamin natin yan. Pero nasabi ko pala yung title natin, di ko nasabi. No? Ang title natin today is Discern the Sign of the Times. Discern. Kung sinabing discern, alam yung discern, di ba? Discern yung word tayo. Yung sabihin ng discern, inaalam. Alamin mo. Ang hirap eh. Sino dito ka alam pag-uulan na? Namunta tayo dun eh. Kaya nakuha niya na. So ito, sinabi ng Jesus. The answer, so hindi ko binigay, di ba? Nagtanong siya. Ba't siya nagtatanong? Alam niya, pero tinuturuan niya lalo yung mga tao, lalo tayo. Nababasa natin ito ngayon sinabi niya. Hindi niya basta binigay. Sabi dyan, nagkwento muna siya.
When it is evening, you say, it will be fair weather, for the sky is red. Sa Tagalog, alam natin, mga tao, kayo mga bata, hindi nyo pa siguro alam. Alam mo ba kung ulan bukas? Alam mo? Kung ulan bukas, ikaw lumihan. Meron sa cellphone niya, di ba? Nasa balita. Ngayon, meron tayong satellite, ng Pag-asa. So, alam na natin ngayon. Pero kahit walang satellite, alam mo yan kasi alam mo yung, pag alam mo yung movement ng clouds. Kung alam mo sa lugar nyo, pag ganyan ng hangin, pag medyo, sabi nga dito, pula or mabigat yung ulap, alam mo ulan yan. Bukas. Okay, ganyan yung tao. Mahirap ba yun? Medyo mahirap sa mga bata, pero pag tinuro sa inyo, alam nyo na rin yun. Diba? Kasi nakikita mo yung pattern eh. Pag ganitong ulam, maya-maya ulan na. Diba? Pag ganito na ko, clear na clear. Umaga pa lang, ang init yan mamaya. Alam mo na, di ba? Okay. Ano sinasabi ni Jesus to? Mamaya. And in the morning, it will be a foul weather today for the sky is red and lowering. Yan nga, para mababa. Dito lang, kitang-kita yung pag malinaw yung panahon, di ba? Yung bundok doon. Anong bundok yung mataas doon? Banahaw. Sa Quezon. Alam mo ba yung nataro natin? Banahaw yun, di ba? Banahaw ba yun? Yung bundok pataas doon sa paganda pa sa highway, tinatanaw doon. Hindi ko naman dati kasi hindi ko alam kung Ang Banahaw po yan. Yung Makiling yan dito banda. Maliit lang yun, pero mas malapit kasi kayo dito, kaya mataas. Yung Banahaw, layo niyan. Yung Lawa, and then Laguna, Quezon yan. Layo niyan. nadaanan namin dati nung punta kami. Makitang-kita yan sa daan. Pero malayo nga. Malayo. Pero magkita kasi walang ulap. Pag walang ulap, kita mo yung bundok, alam mo, mainit yan. Mamaya. Okay? Ngayon, nagalit na si Jesus. Nagalit si Jesus, sabi niya, "Oh ye hypocrites!" Alam niyo na ulit yung hypocrite? Anong hypocrite? Hypocrite to. Ano yung sabihin no? Peter. Nanloloko. Parang gano'n. Ibig sabihin ng hypocrite ha. Patandaan niyo ito mga bata eh. Importante ito eh. Huwag niyong gagawin yung sarili niya ha. Galit si Jesus na. Nakita niya. Ano yung sabihin ng hypocrite? Sinungaling. Pero hindi lang basta sinungaling. Pinapakita niya iba. Kunwari ako, masaya ako. Galit ako, pero nakatingiti ako. Ang saya-saya ko talaga kung kulit niya. Hypocrite yun. No? Anyway, yung sa mga bata, okay din iba naman yan. Pero, baka Diyos ako. Sabihin mo, pero hindi ka nag-church. Sabihin mo lang yung Bible, sinungaling ka pa. Nakita niyo yung hypocrite? Pinapakita mo iba para tanggapin ka, pero iba na yung totoo. Okay? mga politiko yan. Mga politiko. Gagampanan ako. Gagawin ko lahat yan dahil mahal na mahal ko kayo, mga kababayan ko sa palay-palay. Hala-hala. Mahal ka ba talaga nun? Sana. Pero madalas nakatingin sa pera. Pag mayor na ako, yan. Nakakuha niyo na, hipokrito. Yan. Kaya galit na galit si Jesus. Diyan kasi, tingnan nyo, ye can discern the face of the sky. Again, hindi madali yan eh. Wala pang satellite dati, pero kaya mong intindihin yan. Tinuro sa'yo, nakita mo yung pattern, ganito yung ulap. Ilang taong mong na-observe yan, kaya mo yan. Kasi sabi dito, naiintindihan mo, nadidiscern mo, babagyo, hindi. But, can you not discern the sign of the times? Tanong po yun, tanong. Naiintindihan mo kung babagyo, pero di mo ba alam, ano yung sign of the times? Diyan muna tayo. Ano yung sign of the times? Senyas, or simbolo, nagsisimbolo. Ano yung times? Yung nangyayari ba? Parang ganun. For example, ano ba, kunwari lang may loko-loko tayong presidente, meron po nangyari sa Venezuela, alam niyo yun, maunlad sila dati, bilisan ko yung kwento ha. Maunlad sila kasi may nahukay na oil. Okay, pag may nahukay na oil, tuloy-tuloy yun, binibili ng ibang bansa yun, tuloy-tuloy ang pera, okay? Ngayon, nagloko tong presidente nila, naging diktador, ganyan-ganyan, binangkam yung
Bandang huli, ano nangyari sa Venezuela? Naghirap sila. Ngayon, bago dumating pa yung paghihirap, mayaman ka, pwede ka naman umalis doon eh. So, pero malayo pa yon bago sila maghirap, yung mga marunong, alam na yon. Naku, maghihirap tayo pag corrupt ang ating gobyerno. O kaya naman, yung panahon namin, yung nagkaroon ng bomba doon sa, may sabugad doon sa Negros. Basta may something na aksidente doon. Ang dami na matay. So kaya pag nakita mo, balitang gano'n, anong mangyayari sa lugar na yun? Alam mo na dapat na maghihirap yun. Hindi ba? So may mga bagay daw, especially spiritual. Ang pinag-usapan natin ngayon. Pag dumadami sa isang lugar yung kulto, uunlad kaya yung bansa na yun? Muslim, kunwari mga Muslim. Eh pastor, Indonesia mayaman eh. Tinulungan lang kasi yun, saka ginaya nila yung ating style ng mga Kristiyano. Nakikinig pa ba kayo? Ulan lang yun. Ayan, ito na, kunwari, anak mo naman, anak mo. Kunwari si Bebang ay, kunwari lang ha. Kaya lang, kunwari si ate Bebang. Bunso ka na pala, no? Si Bebang kunwari lang ay malandi, bata pa lang, malandi, sinungaling. Di ba nakikita mo yung future niya? Naku, hindi magiging maganda, di ba? Kaya lang, balik rin naman, tingnan, si Bebang ay matalino, diba? Masunurin pa, nagba-Bible pa, masunurin, matalino, nagtatanong, magtanong, di ba? Ilan taon ka na? 10 ka pa lang? 10 years from now, ilan ka na? 20. Ano ba? Hindi, 10 years from now. 20. 20 years from now, ilan taon ka na? 30. Okay, may asawa ka na nun? Hindi mo alam, di ba? Pero sana, di ba? Matino, di ba? Pero pag matino yung bata, anong mo, nakikita mo na yung mangyayari. Yun yung sabi, sign of the times. Nadedetect mo yan. Naintindihan mo yan. At yun nga, balik tayo sa mga kulto. Pag maraming kulto, puro kulto. Niloloko sila, hindi tinuturo yung Bible na tama. Ano mangyayari sa lugar na yan? Alam, Jay? Palagay nyo lang. Maliligtas ba yung mga tao doon? Pag may biglang pumasok na baptist doon, maliligtas ba yung mga tao? Pero kalat na yung kulto. Mas mahirap. Unlike pag wala pa. Ganun po yan. Intindihan nyo na, ano pa? Balik tayo dito. Bakit ba siya bakit ba siya tinatanong? Yan muna. Time naman tayo, di ba? Bakit siya tinatanong? Gusto bang matuto ng mga Pharisee sa Sadducee? Alalahanan nyo yung si Jesus ay kampintero. Wala dapat alam siya sa Bible, pero meron. Kasi nagbabasa siya, tsaka Jesus siya eh. So hindi na siya sinusubukan, inaasal siya, gusto siyang ibagsak. Kasi pag may sinagot siyang mali, kita mo yung sinabi niya, kaya paulit-ulit pa sa New Testament, sa Gospel books. Tinatanong siya. Hindi para matuto. Sinusubukan nilang ibagsak si Jesus, sinusubukan nila. Pero kaya ba rin si Jesus ibagsak? Hindi. Ganon din yung mga tunay na lingkod ng Diyos. Hindi kaya bagsak yan. Pero dapat matalino tayo, no? Kaya ginawa niya, tinanong niya, and then sinagot niya. Ito na po yung sagot. Kasi di naman sasagot ng ano yan eh, totoo eh. So in-interpret niya para sa atin. Sabi niya, a wicked and adulterous generation seeketh after a sign. Sino yun? Ano yung wicked? Ano yung wicked? Masama, demonya, wicked. Ano yung adulterous? Madaming asawa, di ba? Nakikiyapin. Dapat isa lang asawa niya. Amen? Amen. Ngayon pa lang, dapat alam niyo na yan. Kasi mga bata minsan, pag di alam yan. Sa Bible, isa lang ang asawa mo dapat. Okay? Anyway, sino itong wicked and adulterous generation na ito ni Jesus ngayon?
Sabi niya dito, seek it after the sign. O sino ba yung nagsisik ng sign kanina? Yung mga Pharisees and Sadducees, yung mga katulad nila. Na hinahanapan si Jesus ng sign, hindi mo pa alam? Hindi mo pa alam. Hindi, alam nila pero nagkukunwari sila, ayaw nilang tanggapin. Iba po yung hindi na naiintindihan, iba yung talagang nilalabanan yung totoo. Amen? Kahit kayo dito, kayo nakakaalam yan. Iba yung preaching dito, iba yan sa iba. Sa Pentecostal, puro gaganyan na lang yan, akala mo. Niloloko na tayo, ay, Kristiyano na tayo kasi nasayawan tayo. Hindi ganun ang Kristiyano. Ay, ligtas na siguro tayo kasi sabi ni Father, lahat tayo anak ng Diyos. Patay na, nandito ka na. Ay, hindi tayo ganun. Tinuturo, sinatsaga yung katotohanan. Kasi hindi tayo natin gusto maging katulad ng mga to na naghahanap ng sign. At dahil alam ni Jesus na mapagkunwari itong mga ito, bibigyan ba sila ng sign? Actually, binigyan sila. Pero hindi yung gusto nila. Ito, sabi dito, and there shall no sign be given. Wala daw sign. But, meron pa rin. Walang sign na ibibigay, pero meron. Ito lang daw, except, parang ganun. Ano daw ibibigay sa kanila? The sign of the prophet Jonas. Ano yun? Kilala niyo ba si Jonas? Jonah? Hindi niyo pa kilala siya yung nilamo ng balyena. Okay? Anong ginawa ng Jonas? Una, bilisan ko na ng kwento para sa nakikinig. Si Jonas ay lingkod ng Diyos. Nag-rebelde siya sa Diyos. Pinapapunta siya dito, mag-preach, dito siya pumunta. Eh, ganit ang Diyos sa kanya. Bandang ulit, sumakay siya ng bangko. Pinestingin ng Diyos yung bangko. Nagkaroon ng bagyo, muntikan silang mamatay lahat. Okay, so, alam ni Jonah na siya yung suwain sa kalooban ng Diyos, kaya binabagyo sila. Hinagis ngayon si Jonah sa dagat. And then, dun siya kinain na balyena, pero yung hindi siya namatay, likod siya ng Diyos, binigyan pa rin siya ng chance. Anong ginawa sa kanya? 3 araw, 3 gabi, sa balyena siya, hindi siya namatay. Reserve siya ng Diyos eh. Mamatay ka doon mo, hindi ka piniserve ng Diyos, di ba? Doon malaki naman yung balyena, kaso may mga acid kasi. Anyway, nag-pray siya doon, binigyan siya ng second chance, niluwa siya. Imagine yung itsura niya noon. Pero buhay pa rin siya, saka siya sumunod. Ngayon, ano yung sabihin ng sign of the prophet Jonas? Ito, sinabi naman niya. Ay, wala pala sinabi dito. Later sasabihin dito. Sa ibang lugar. Anyway. So, binigyan sila ng prophet, ng sign ng prophet Jonas. Nalaman nila yun. Anong kinalaman nun dito? So, may sign pa rin yun. Pero di sa langit yun, di ba? Pero sign pa rin yun. Ibig sabihin pala, pag sumunod ka pag nag-disobey ka sa Diyos, anong gagawin sa'yo ng Diyos? Yun. Paparusahan ka. Pero actually, mas malalim na interpretation pa dyan. Sinabi niya yun. Si Jesus po yun. Yung kinukumpara si Jesus kay Jonah. Si Jonah ay nilamo ng balyena, 3 araw, 3 gabi, pero nabuhay siyang magmuli. Hindi siya namatay. Kasi Jesus ganoon din, nasabi sa ibang lugar, katulad ng si Jonah ay 3 araw, 3 gabi, nasa lalim ng balyena, si Jesus naman ay mabubuhay din. Okay, so, paikling ko na lang, yung sinasabi dito, sign of Jonah, si Jesus din yun. So, meron pa rin. Pero, hindi yung gusto nila. Nakuha nyo? Ang Diyos po, mabait siya, mabuti siya. Hindi niya tayo hihayaan. Lalo yung mga anak-anak natin, kung nagkamali lang tayo ngayon, may anak ka, gusto ng Diyos, lahat siya maligtas. Yung sabi sa Bible. Amen? Amen. So, hindi sila helpless. Pero ayaw talaga nila eh. Kaya ang ginawa ng Jesus sa kanila, ang ginawa? Pag isang tao ayaw makinig, anong gagawin mo? Ngayon, mga anak ko yan eh. Kailangan kong paluin, turuan. Pero pag ibang tao, hindi kaya pilitin yan eh. Diba? Kung nag-share tayo, share kita sa Bible, ay, nag-games ako eh. Anong gagawin ko? Pipilitin ko ba yun? Hindi, ang gagawin ko, iiwanan ko na siya. At pag iniwanan ka ng lingkod ng Diyos na pwede palang may magawang magandang bagay sa'yo, kawawa ka. Nakakalungkot yun para sa'yo pag iniwanan. Ito si Jesus, o iniwanan sila. Kasi ang kumulit eh. Nakaasal lang. Pastor, ayoko mangyari sa akin yung pero mangyayari yung pag naglingkod ko sa Diyos, si Jesus nga. Ginas ko siya eh.
So, yan, para sa mga naglilingkod na sa Diyos, bahala ka maglingkod sa Diyos, asahan mo na yan. Lalo pag talaga naglilingkod ka na, may mga taong pag sisinungaling ka pa. Hindi, totoo yan. Asalin ka, pag mahina-hina ka, hindi ka... Anyway, iniwanan sila ni Jesus, kawawa sila. Yun, pag-usap pala tayo. So, anong lesson dito? Ang title natin, Discern the Sign of the Times. Isabihin, alamin mo. Yan, kaya sa church, ganyan yan. Pag yung ibang hindi na umaten, alam mo na yan, may problema yan spiritual. So, minsan, kakamustahin ko lang. Basta okay lang ako. Pero iba nasa utak nun. Diba? Okay lang basta, makakain pa naman kami. Hindi naman niya kinakausap ko eh. Hindi naman niya kinakamusta ko eh. Diba? Hindi ko kinakamusta ko, nag-aaral ka pa. Kinakamusta ko spiritual. Yun yung importante sa atin, lalo sa akin, sa inyo. Hindi ko kakamusta yun. Yumayaman ka ba? Hindi nakausap akong gano'n eh. Kamusta mo kayo? Tinanong mo kasi may ano siya dati, may sakit. Sabi ko sa akin, ito yung mayaman. Kasi yung mayaman talaga. Nagkakaintindihan ba tayo? Naintindihan yung signs of the times. Hindi ganun kahirap, hindi ganun madali minsan, pero madali lang yan. Ano mga example natin? Yan, katulad ni Janela. Hindi umaten kumari, hindi umaten. Ako, nag-aalala na ako, no? Pinag-pray ko, Lord. Kausapin ko si Janela, yung mga bait yung mga magulang, yung bait yung magulang ito eh. Patinin siya para siya ay magabayan ng salita ng Diyos. Amen? Ganun kasimple yan, hindi yung mahirap, spiritual din. Pag kinausap mo, galit agad. Ano yung sense nito? May problema na naman, di ba? Either na pagalitan kanina, ano pa, may problema malaki. So, pwede mong alamin. Ngayon, alamin na natin yung sarili natin. Ngayon tayo nilang discern the sign of the time. Sa palagay nyo, yung ating panahon ba ngayon ay mabuti? Nahirap eh, di ba? Yan, nasa internet lang. Ay, saan ka nakabase? Parang ganun. Tama, yung mga Kristyano nag-aalala daw sa mga anak nila. Hindi rin kasi marunong eh. Yung binigyan ng internet. Bahala ka na dyan, gawin mo. Patay ka dyan kasi makikita mo dyan, puro kalukuhan, mga kalimutan, mabastusan. Ibig sabihin, yung magulang na yun, hindi nakakaintindi yun. Bakit ka ba bibigyan internet yung anak mo nang bahala ka dyan? Intindihan? So, anong dapat yung gawin? Ano ba? Yung example muna. Ilan ang ginawa ng Diyos? Ilang gender? Sophia. Antoinette. Ha? Anong gender? Lalaki, babae, ilan pa? Ilan pa? Dalawa lang, di ba? Malinaw yan. Pag ikaw pinanganak, wala ka pa nga sa ano, di ba? Nasa tiyan ka pa lang, lalo sa panahon natin. Sinisilip na yun ng doktor, di ba? Ultrasound. Pag may nakita, ay, panlalaki to, it's a boy, di ba? Pag wala talaga, babae, alam na agad, di ba? Ito may mga bakla ngayon, may tanong. Sa palagay niyo, mabuti ba yung society natin pag dumadami yung bakla? Mabuti ba yun? Siyempre hindi. Ibig sabihin, ang dami ng tao na nalilito, nag-go-go, nilalabanan ng salita ng Diyos, nilalabanan ng Diyos mismo. Kasi Diyos gumawa sa atin eh. Hindi kayo mamimili. Gusto ko ang daming bagay na hindi mo pwede piliin. Amen? Lalo yan. Hindi mo pinipili yan. Ang Diyos ang namili sa'yo. Lalaki ka. Amen. Anthony, babae ka. Boom! Kaya mo mamimili. Pinili ng Diyos yung mga ganyan bagay. Okay? Pag dumadami yung bakla sa kahit anong society, sira yan. Masisira yan. Magkakalo. Hindi masaya yan. Magkakalo. Pinuhin mo. Yung simpleng bagay, hindi nila ina-acknowledge. Di ba? Panabagin mo rin ang mga pastora. Simpleng bagay. Balikan natin si pastora. Pastora. Okay? Ito yung Timothy. Okay? Ito sabi sa Timothy. It is a true saying, if a man desire the office of a bishop, he desired a good word. So, ang isang lalaki daw,
pag gusto niya maging pastor, bishop, maganda yun. Malinaw, di ba? Ano daw yung pastor dapat? Isa? Pwede ba yung lalaki? Pwede ba babae? Aman nga eh. Aman. Hindi, tao lang yung man. Ay, hindi. Tingnan natin. Blameless, the husband of one wife. Ano yung husband? Asawang lalaki. Pwede ba yung maging pastor yung babae ngayon? Asawang lalaki nga eh. At may asawa dapat na babae, isa lang. Oh. So, ibig sabihin, may mga taong ayaw sundin yung Bible. Kahit napakasimple. Ganon din yung mga bakla. Yung mga bakla, by the way, sa Bible, pinapatay yun. Pwede papatayin na. Kaya sa Bible po, ganon. Galit na galit ang Diyos dyan. May panahon na si King Asa, King Josiah, pinapatay. Uy, ano? King Asa, may mga bakla doon. Patayin niya! Di pinatay nila. Ano sabi ng Diyos? Sabi ng Diyos, and he did that was right in the sight of God. Tama daw yun. Sa panahon natin, baliktad, nasa TV pa yung mga bakla. So tama yun. Hindi pa buti ang mundo ngayon. Bumubuti lang yan sa biyaya ng Diyos. Kaya lalo paglingkod ka ng Diyos, hindi yung pwedeng aasa ka ng parang walang opposition ah. Kanina, ang hirap na naman magsundo. Hindi ko alam kung totoo yung sinasabi. Pero sige, sunduin lang namin kasi baka, alam mo na, di ba? Makatulungan na, mapalapit sila sa kalooban ng Diyos. Ang hirap kasi may labanan. Kung kailan service, biglang puutosan. Di ba? Biglang maglalaba, biglang may nagbibigay ng regalo, biglang may fiesta, kung ano man yan. Hindi madali po yung ginagawa namin dito. Pero, tuloy lang. Amen? Tiwala sa Diyos. Preach the Word of God. Ganun lang yan. Ganun ang ginawa ng Panginoon, ganun din tayo. Huwag tayo maging hypocrite. Dapat alam natin na yes, talagang pasama ng pasama. Pero, sa biyaya ng Diyos, pwede tayong makaraos. Pwede tayong magpalain. Pwede yan. Pero huwag mong, never mong dapat ang buong mundo ay, nako, maluloko ka ng Antichrist. Tinatawag. Amen? Amen. Ilang minutes na ako dyan? 42. Okay na yan. Okay, so sana naintindihan niyo mga bata. Ayan lang. So, ito kayo mismo ayaw nyo ng hipokritong kaibigan, di ba? Huwag din tayo maging ganun. Pero lalo nga pagdating sa kalooban ng Diyos. Napakahirap niya. Ngayon, pag nakuha mo to, lalo pag soul winner ka, malalayo ka sa ganun. Kasi gusto mo silang mawin, gusto mo silang maligtas. Mapataliniwang ka ng Diyos lalo. Pero pag inano mo to, pinabaliwala mo, pinahuli mo to, lalo kang mahihirapan sa totoo lang. May persecution sa naglingkod ng Diyos, pero bandang muli, okay lang. Kakayanin mo yan. Amen? Okay, kaya attend kayo lagi yung mga kaibigan din natin. By the way, pag may kailangan sila, may dahilan, kung bakit, sabihin mo sa akin kung alam yan. Okay, kung hindi, pray lang natin. Okay, let's pray, Lord. Maraming salamat sa iyong mga salita, Panginoon, sa iyong lesson, Panginoon. Pero importante rin. Salamat dito mga kapatid. At mga naghalala sa mga tayo, Panginoon. I pray, natindihan namin, Panginoon, na galit ang Diyos sa hypocrisy. At yung may mga tao na kalaban nyo talaga ang kailangan ng gospel at kailangan ng katotohanan. Natindihan namin kung paano sila i-deal, Panginoon. Ang gagawin namin, makita namin ang ginawa ni Jesus, bandang huli, matigas talaga ang ulo, ginawa ni Jesus. Iniwanan na lang sila. Of course, pinanalangin. At ginawa pa rin yung dapat na ganoon din po kami, gawin na lang dapat namin gawin. Consistent. Kayo pong bahala sa amin, Panginoon, gagawin namin sa kanila din, Panginoon. Tulungan lang namin, hindi kayo ng tulungan. At hindi talaga is pagpapagpapos namin sa inyo. Pray din sa dalang kalala, huwag namang mayaan, Panginoon, ng mga disorder ito, Lord. I pray, lalong lumakas ang kapatid dito. Iwala sa inyo, Panginoon, na malulit, Panginoon, bilang lingkod nyo, bilang hindi pagpas-pas na tuloy, kayo po magbigay ng kapatid pa yan. Ito po sa alala sa
San Mateo, pray. Ibahin niyo kami, Lord. Gamitin niyo salita niyo, Panginoon. Maging malambot na Lord ang puso natin sa pagkuhanan. Sumunod kami. At kabaliktaran naman po niyan. Makita namin yung hypocrisy, Panginoon. Iwasan namin yan. Hindi kami madala dyan, Panginoon. Tulungan ko yung bawat isa. Kaya namin natin yung bilang sa bawat isa. At kayo yung pasasahan ka. Kayo yung merienda, konti. Salamat sa mga mabait, Panginoon. Kayo yung natin. Jesus name we pray. Amen. Magsubo tayo. Mabilis na, ha? So, may verse? No. Go. May verse. Sino member verse? Madali lang yan, di ba? Ano ba kayo?